gitna President Bongbong Marcos or PBBM at ang Palasyo ng Malacanang napapanahon na para umaksyon at tiyakin na wala ng insertion sa mga budget na darating sa natitirang 3 taon ng kanyang administration. Mawala at mabawasan ang graft in corruption. Higit sa lahat, maging maayos ang coordination ng Executive Department, Legislator, both Congress and Senate, at kung kinakailangan pati ang judicial body. Alam po ninyo, kahit mayroong separation of power na alam ko yan, ang Executive, Legislator at Judicial, mayroon pa rin pong obligasyon at magagawa ang Pangulo ng bansa. Bilang Pangulo, kapag nakita niyang nawawala na ang tiwala ng taong bayan, nagtatalo-talo na at naaapektuhan na yung mamamayan, nagkakanya-kanya na apektado ay ang development at kabutihan ng mamamayang Pilipino, mayroon hong dapat gawin ang Pangulo. Kaya ako dinidin ito kasi may mga nagko-comment na, bakit ba ang kulit mo, Mike? Hindi nga nakikialam ang Pangulo eh. Ayaw nga niyang makialam eh. Hindi nga po pwede yun. Kasi pag Pangulo ka ng Republika ng Pilipinas na inaabuso ng mga ibang tao, dapat gumawa, pakita ang matapang na liderato. Ano ang dapat gawin ng Pangulo sa aking opinyon at paniniwala? Kanyang ipatawag ang congressman, ang Kongreso at Senado. Magkaroon sila ng matinding dialogue at bigyan niya ng warning. Huwag kayong maglagay ng budget na hindi kasama sa original na proposed budget. Walang insertion, walang korupsyon. Huwag kayong makialam sa implementation ng budget. Ang trabaho lang ninyo, aproban yung aming proposed budget at aming i-justify kung paano, saan kukunin at paano gagamitin. Yun lang. Yan po ang dapat na gawin ng Pangulo. Kausapin ng masinsinan ang Senate President, Speaker at yung mga member ng Committee on Appropriation at Finance Committee. At isama na rin nakausapin at sabihin ng Pangulo, galit na ang mamamayan tungkol sa impeachment. Dahil gusto ng mamamayan magkaroon ng impeachment. Gusto ng mamamayan umiral ang saligang batas o sumalang sa mga impeachment, ang impeachable official kung ito ay maabuso sa kapangyarihan at pera ng bayan. Yan ay trabaho ng presidente na iparating sa mga kinaukulan. Hindi yan pagsapaw, pang-aabuso ng Pangulo sa kapangyarihan ng iba. Hindi po ganon. Paalaala lang ang dapat niyang gawin at sabihan na sumunod sa mga batas. Kung kinakailangan ng Korte Suprema, kausapin din. Ipalaala din na ang tao ay nagmamasid, ang tao ay nagbabantay. Sa kung ano man ang inyong mga desisyon, ang taong bayan, mahalaga kung ano kailang pananaw. Panindigan nyo kung tama ang ginawa nyo, pero kung kayo nagkamali, tanggapin ang pagkakamali, baguhin nyo ang inyong mga desisyon. Pwede kung ganyan sabihin. Hindi po pakikialam, panghihimasok sa kapangyarihan ng ang Pangulo sa ibang opisina ng pamahalaan kung ang dating ay paalaala at pakisuyo o iparating ang damdamin ng taong bayan. Kasi kaya nga merong malaking pera ang Pangulo, Office of the President, para sa intelligence operation, counterintelligence. Alam niya na talagang maraming taong bayang nadidismaya sa performance ng Senado o Kongreso at performance ng judicial body, pati na rin sa Executive Department. Yan ang dapat panghawakan ng Pangulo sa aking opinyon, na gamitin kung paano niya kausapin, paano pakiusapan, paano sabihan, paano palalahanan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na unahin ang taong bayan, unahin ang katotohanan at katarungan na gusto ng mamamayang Pilipino. Katarungan, katotohanan sa paggastos ng pera. Dapat tama ang pinagkagastos. Katarungan at justisya or katotohanan tungkol sa implementation ng batas. Yun lang po yun eh. Hindi po yan pakikialam. Huwag kayong maging masyadong negatibo na pagka gumalaw ang Pangulo ay nakikialam na. Hindi po eh. Alam ko, alam natin, iba ang leadership ng ating Pangulo. Pero itong aking sinasabing ito, hindi pag-uutos.
Ito'y aking sinasabi na kayang gawin at kung gustong gawin, dapat gawin. Now na dito sa natitirang 3 taon ng administrasyon. Kasi itong mga warning, ang mga politiko umaabuso sa kapangyarihan, hindi po nakukuha sa warning yan eh. Kailangan yan papanagutin, kasuhan at ipakulong kung kinakailangan. Yan po ang kailangan. Complete implementation ng batas. Yan ang dapat gawin ng ating Pangulo. Kung gusto niyang maiwan ang magandang record bago matapos ang kanyang term sa 2028 na meron siyang matinding disiplinang pinairal. Kahit kanino, cabinet secretary ito o anumang opisyal ng gobyerno, nasa ilalim niya. Lahat naman niya nasa ilalim ng kanyang opisina eh. Kaya nga siya ang Pangulo ng Republika eh. Although mayroong mga separation of power na pinag-usapan, pero nasa ilalim pa rin niya yan. Hindi naman ho lalabag sa batas ang pagbibigay ng paalaala o warning doon sa mga nakakalimot o doon sa mga maabuso. Actually, yan ang kailangan. Hindi ko nga alam, baka hindi ito ina-advise ng mga sip-sip ka ating Pangulo. Marami nakapaligid sa Pangulo, kahit na alam niyang dapat gawin, ayaw nila sabihin. Baka takot mapagalitan, mga kasipsipan lang ang ginagawa. Hindi, ako hindi. Ang paniniwala ka kung ano ang mabuti para sa bayan. Kaysa sa naman yung taong bayan nagtitiis ng hirap, nagtitiis ng sama ng loob, nagtitiis lang kung anong nangyayari dahil sa sistema. Dapat hindi gano'n. Dapat hindi nagtitiis ang mga Pilipino. Dapat ipinapakita ng liderato ang ginhawa at masiyahan ang Pilipino sa paglilingkod ng mga opisyal mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang posisyon sa ating pamahalaan. Anong inyong masasabi dyan? Ulitin ko hindi pakikialam yan. Pagpapaalaala lang na dapat gawin ng Pangulo now na. Kasi inamin na niyang may korupsyon. Alam niya na meron talagang nangyayari hindi maganda. Alam din niya kung ano ang damdamin ng taong bayan. Kasi ang Pangulo, hindi lang Pangulo yan. Yan po ay vlogger din. Meron din social media pag weekend. Alam niya ang feedback, namomonitor niya. Nagmomonitor din ang Malacanang sa mga comment ng taong bayan kung ano. Kakaunti naman yung pumapabor dito sa kasamaang nangyayari. Kakaunti naman ho yung pumapabor doon sa gustong pagtakpan ng katotohanan. Mas marami at majority ng Pilipino dito at sa abroad ang gusto'y katotohanan, walang personalan. Kung hindi gusto lang ang katarungan at panagutin ng mga umaabuso, abusado sa posisyon at pera ng mamamayang Pilipino. Yan po yon.